Isa sa pinakamalaking problema ng halos lahat ng gym ay ang pagkakaroon ng maliit na space at mamahaling mga gym equipment. Pero dito sa Gym Depot, ginagawan po natin na solusyon ang mga problemang ito. Panoorin nyo po ng buo ang video na gagawin natin tungkol dito sa mga equipment na nire-design natin, mga existing na mga gym equipment pero ginawa nating mas functional, mas tipid sa space at mas tipid sa pera. Gandang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So, kalimihan sa mga gym na makikita natin ngayon, ang isa sa problema talaga doon, it's either maliliit yung space, di ba? Or malaki nga yung space niya pero limitado lang yung mga equipment na magagamit mo, napila ka. Actually, yun yung pinakamalaki talaga. Isa sa pinakamalaking problema, pag pumunta ka sa gym, yung pipila ka pa, di ba? So, dito sa Gym Depot, nag-design tayo ng mga equipment para nang sa ganoon, maiwasan yung pagpila ng mga tao. Kasi pag ang gym mo, hindi pumipila ang tao sa paggamit, mas maraming tao pumupunta kasi isa sa mga reason bakit aalis yung mga tao sa gym mo kasi nag-aantayan sila, just imagine. Pagpunta mo doon, may gustong gumamit ng crossover. May nakapila, 2-3 tao kasi yung kasunod mo, magkakakilala sila, di ba? Alam mo yan na may mga nag-gym, grupo-grupo sila. 2-3 tao. So, lahat sila, isa program, pare-pareho sila. So, nag-aantayan kayo. Okay. Ano yung isa sa pinaka-versatile, pinaka-gamit na equipment sa gym? Crossover. Bakit? Kasi sa crossover, makikita mo, pwede ito, doon sa sinasabi nga nung equipment, pwede ka mag-crossover. Okay. Pero alam naman natin yun, na hindi lang crossover ang kayang gawin nito. Lalo na yung may adjustable na pulley na crossover. So ito, pwede kang nagbabicep, pwede kang nagtatricep. So marami itong magagawang exercise. Lalo na kung i-adjust mo itong pulley na to para sa crossover, di ba? So ang problema lang sa crossover, kasi once na may gumamit ng equipment na to, isang side, yung gustong gumamit ng full crossover, wala na. Hindi na siya makagamit ng buo kasi may gumamit na ng isang side, di ba? So, ang maisasuggest ko talaga sa isang gym, meron kang higit sa isang crossover. Pero itong equipment na ginawa natin, maganda rito, 4-in-1 siya. Okay? So, pwede ka mag-crossover dito sa unahan, pero sa likod, meron pa rin cable equipment na magagamit. Para itong yung nakikita natin na jungle na equipment. Di ba? Mas mura to sa jungle equipment, pero yung space na makakain niya, parehong, mas makakatipid ka. Okay, so meron ka ng crossover dito sa likod. Dito naman sa unahan, naglagay tayo ng reverse flies with pec deck. Okay, so ito, again, kung familiar kayo sa reverse flies, so pwede itong pang rear delts. Okay? Alam nyo naman, yung pec deck ang isa sa pinakagamit na equipment. So, adjustable din siya, pwede rin siyang pec flies. So, 2-in-1 siya, di ba? Pero wait, there's more. Itong isa, bihira natin ma-feature to, pero napakadami ng umu-order sa atin ito. So ito, selectorized shoulder press with lateral raise. So 2-in-1 siya. So ito, again, pwede kang selectorized shoulder press. So okay. So bukod doon, pwede ka pa rin mag-combo ng lateral raise. So, doon sa mga gumagawa ng pre-exhaustion technique. So, yung pre-exhaustion technique, inuuna mo muna yung mga muscles na hindi gumagamit nung shoulder. Let's say shoulder. Hindi gagamit nung hindi mo nagagamit ng tricep, ng mga maliliit na muscle, saka siya gagamit ng
press para kasama yung tricep. So dito, maganda kasi sa pre-exhaustion technique, dito sa lateral raise, nagagamit mo na yung shoulder mo, pero hindi pa yung tricep. Nang sa ganoon, pagka magpe-press ka na, mas naghihingi ng puwersa yung shoulder mo kaysa doon sa tricep mo. So, 2-in-1 uli ang ginawa natin dito. Pero wait, there's more. So, itong equipment na to pala is proof of completion natin para kay Sir Ariel. So, sa taga San Jose, Batangas siya, kung di ako nagkakamali. So, maganda ma-feature natin yung gym niya kasi. Yung story ni Sir Ariel kasi, meron na siyang existing na gym business pre-pandemic. Pero again, alam niyo naman, maraming mga naapektuhan nung pandemic. So, nagsara temporary yung gym ni Sir Ariel. Pero fortunately for us, napanood niya yung mga videos natin at hindi niya binenta yung mga equipment. At ito ngayon, nagsisimula siya ng panibago. At nakita niya itong mga gamit natin sa Gym Republic Lipa. Kasi ito mismo yung ginagamit natin sa The Gym Republic Lipa City. Papakita sa inyo bakit. Kasi tara, dito tayo sa kabila uli. So ito yung original na order ni, isa sa mga order ni Sir Ariel. Pero sumunod dito, meron pa tayo isa pa uling unit. So ganito rin ito. Ito by the way, ang tawag natin dito is yung multifunctional na cable equipment. So para siyang jungle din. Ito, pag tinignan mo, ito yung space. Nakakainin ng jungle machine, pero mas madami siyang magagawa at mas sulit ang gastos mo, ang investment mo. So again, meron na naman siyang adjustable crossover. So, di ko na ipapaliwanag to. Pero kagandahan kasi dito, ito yung sabi ko, kung meron kunyari gumagamit dito sa side na to, at doon sa kabila, meron din gumagamit, pero dahil pinagdikit natin itong dalawang equipment na to, nakapareho ng distansya dito, eto, pwede kang mag-crossover sa gitna. Hindi to magkaparehong equipment magkahiwalay ito. Hiwalay yung kanan sa kaliwa, pero pag pinagdikit mo siya, pwede pa rin siyang mag-crossover. Alam nyo yan, lalo na sa mga batikan na nagpupunta sa gym, naggamit ang crossover. Dito sa design na to, nagawa natin na maging multifunctional ang crossover, pero mas maganda rito, mas maraming makakagamit. Diba? Tapos sa unahan niya, may mga pang-tuning tayo. So, pwedeng may gumagamit na single-sided dito. Kasi, pwede mong ilipat ng direksyon yung pulley para hindi kayo magkatamaan. So, ganun din. So, habang may gumagamit dito, pwedeng may nag-tuning dito. So, napaka-functional. So, yun yung natutunan namin sa tagal namin sa gym business na napakahalaga talaga ng cable crossover. Hindi lang sa cable crossover na exercises, kundi doon sa mga single-sided na mga exercises. Kasi, ito yun Di ba? Pumunta ka sa isang gym. Limitado yung space, limitado yung gamit. Tapos nakita mo marami nang pumipila. As a matter of fact, kung medyo maalam ka lang sa gym, itong isang side ng equipment na to, isa lang, ito lang. Isang single cable machine, pwede mo nang tapusin ang program mo. Kaya nitong makapag-perform ng legs, shoulder, chest, back, at iba pang mga abs exercise at iba pa. So dito pa lang pwede mo nang tapusin para hindi ka na nakikigulo doon. Yun ang kagandahan. Sa oras de peligro na maraming tao sa gym, pwedeng ito lang ang gamitin mo kung lahat sila napila pa doon, di ba? So itong mga equipment na to, bagay na bagay ito, it's either pandagdag do sa existing gym equipment mo kasi malamang may crossover ka na, di ba? Or may pec deck ka na. Pero hindi masama magkaroon ng pangalawang pec deck. As a matter of fact, sa lahat ng gym ko, minimum 3 yung pec deck ko. Minimum 3 lat pull down ko. Minimum 3 ang rowing ko. Bakit? Marami kasi ang gumagamit nun. At kung maraming gumagamit nun at napila yung mga tao, deterrent pa yun Kumbaga yung mga taong naiinis pumila, aalis na lang sa gym mo. So again, may crossover sa unahan, tara sa likod. So dito sa kabilang side naman, pwede kang may lat pull down to. So pwede kang mag lat pull down dito, tapos pwede ka rin mag-rowing. Malaki masyado yun So ito, mabigat. So ito, pwede kang mag lat pull down, pwede rin sabay na nagro-row. Ito, okay to, lalo na kung meron ka ng
iba pang mga gamit. Let's say meron ka ng crossover, okay lang magkaroon nito. Kung meron ka lat pull down, okay lang magkaroon nito. May rowing ka na, okay lang magkaroon nito. Bakit? Kasi alam natin yon. Mas madalas, hindi sasapat ang iisang equipment lang. Kasi nga napila. Ito, ang negosyo, bottom line, hindi ito palitan lang ng pera, kundi palitan din to ng problema at ng solusyon. So, ano yung problema? Okay, ang problema, maaring marami ng gym sa lugar nyo. Or walang gym sa lugar nyo. Pero, dahil nandito yung gym mo, ikaw yung pinupuntahan. Pagpunta sa gym mo, ang daming tao, napila yung tao. Ano mangyayari ngayon kung isa lang yung lat pull down mo? So, napila yung tao. So, kung napila yung tao, alam mo yun paminsan frustrating. Paminsan nga nakapila ka na, may nakasingit pa sa'yo Or, nakapila ka na, may nakalagay na baso dito, akala mo may gumagamit, hindi mo magamit. Di ba? So, ano yung solusyon? Ito yung solusyon. Magkaroon ka ng multifunctional na gym equipment sa gym mo nang sa ganon, hindi napila yung tao. So, sa ngayon, hindi pa kami nagtataas ng presyo nito. Pero definitely, magtataas na po kami kasi makikita nyo ang mga ginamit namin mga bakal dito, 3x3. Ang lalaki nito. Plus, nagtaas na uli ang mga materyales. Pero, kung napapanood nyo to ngayong January, baka mahabol nyo pa yung old price nito na 95,000 pesos. Magtataas na po kami. 95,000 pesos po ang isang equipment nito, pero katumbas ito, 4 na equipment. 4 na tao ang pwedeng makagamit nito. At more than 50 exercises ang kayang gawin mo doon sa crossover. So napakasulit nito. Pero again, kung napapanood mo to ngayong January, may gagaranti ko sa iyo, ang presyo nito is nasa 95,000 pesos pa rin. Pero kung mapapanood mo to beyond January, PM lang kayo at sinisigurado ko sa inyo, kung nagtaas man kami ng presyo rito, makakasulit ka pa rin. Ako po si RP ng Gym Tipo. Gandang araw po.